Patuloy din nating ipinagdarasal ang ating mga kababayan na naapektuhan ng bagyo at sa mga panahon na ngayon na sila'y dumadaan sa pagsubok, pumapasan ng krus ang kanilang pananalig, pagtitiwala, pag-asa sa Diyos, ang paghugutan nila ng lakas at ang ating pagmamalasakit, pagtulong at pagkalinga ay makaibsan din sa kanilang pinaglaraan ng hapis at pagdurusa sa buhay. Ngayong araw na ito ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagtatalaga ng Basilica Mayor ni San Pedro at ni San Pablo sa Roma. Nung simula ng buwan ng Nobyembre 9 ay Basilica Mayor ni San Juan de Lateran ang ating ipinagdiwang at ang ikaapat na Basilica Mayor ay ang Basilica Mayor ni Santa Maria Maggiore. Ito po yung apat na mahalagang simbahan sa Roma. At ngayong araw na ito, ang simbahan ni San Pedro at ni San Pablo, ang dalawang pangunahing apostol ni Jesus Nazareno. Maganda din nating maisalarawan ang nangyari sa Ebanghelyo ngayon na ganito rin sana ang mangyari sa bawat simbahan. Dito nakita natin, narinig natin ang engkwentro ni Jesus Nazareno doon sa bulag sa Jericho. Sa ibang ebanghelyo, pinangalanan siyang Bartimeo. At dito nakita natin na nung umpisa nang nalaman niya dumaan si Jesus na taga Nazaret, si Jesus Nazareno. At nang nalaman niyang nandyan na si Jesus Nazareno, humarap siya kay Jesus Nazareno ng may pananalig, pagpapakumbaba at pag-asa. Hindi po ba't ganito rin ang inaasahan sa ating mga deboto? Kapag tayo humaharap kay Jesus Nazareno, tayo humaharap sa Kanya ng may pananalig, pagpapakumbaba at pag-asa. Kaya nga't napahiyaw yung bulag, Jesus, anak ni David. Ang ibig sabihin nito, Jesus ang katuparan ng pangako ng Ama. Sapagkat sa lumang tipan, may pangitain na ang Mesiyas, ang katuparan ng pangako ng Diyos, ay ang anak ni David. Kaya nga't nang tinawag si Jesus Nazareno ng bulag na anak ni David, ito ay pagpapahayag ng pananampalataya. Ito ay pagpapahayag ng paniniwala sa Diyos na nangako, sa Diyos na tumutupad ng Kanyang pangako. Kaya nga naalala niyo rin po, nung linggo ng palaspas, ang hiyaw ng mga tao habang winawagayway ang palaspas, Hosana sa anak ni David. Kaya ang pagpapahayag na ito ay para bagang sinasabi rin natin, naniniwala tayo sa Diyos na nangangako at higit sa lahat, tumutupad sa Kanyang pangako. Itong mga araw na ito at sa mga darating pang araw, marami tayong mga pangakong maririnig na naman. Mga pangako na tayo'y pagiginawahin, aayusin, mawawala na ang baha, magkakaroon na ng gamot para sa lahat, aasenso na tayo. Kaya minsan, tinatabangan na tayo sa pangako. At aminin din natin, tayo rin naman din minsan, magaling lang ding mangako.
pangakong napapako. Pero sa simbahan, pag tayo narito, ipinapahayag natin ang Diyos nangangako, ang Diyos tumutupad sa kanyang pangako. Pero mga kapatid, kaya dapat lagi tayong nagninilay sa salita ng Diyos. Dahil minsan, may inaakala tayong pangako at nagagalit tayo minsan sa Diyos. Kasi pakiramdam natin, hindi tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako. Hindi naman nun nangako ang Diyos na gagawin tayong lahat mayaman. Hindi ho nangako ang Diyos na hindi tayo magkakasakit. Hindi ho nangako ang Diyos na hindi na tayo mabibigo. Hindi pinangako ni Jesus sa Nazareno na kapag lagi kang nandito sa Quiapo tuwing Biyernes, mawawalan ka na ng problema. Minsan, ang pinagmumulan natin ng pagtampo sa Diyos, panghina ng pananampalataya, ay yung mga inaakala natin na pangako niya, na kapag hindi nangyari, nagagalit tayo sa Kanya, tumatalikod tayo sa Kanya. Hindi ipinangako ni Jesus sa Nazareno, kapag mabait ka, hindi ka nadadaan sa pagsubok. Kaya nga maganda nga po, gaya ng sabi ko kanina, lagi tayo magbasa ng Biblia, makinig tayo sa salita ng Diyos. Kasi doon natin maaalala, ano nga ba yung pinangako niya? At ang isang laging ipinapangako ni Jesus sa Nazareno, kasama niyo ako. Hindi niya sinabing wala ka ng problema, di ka na magkakasakit, hindi ka na mahihirapan. Pero ang isang tiyak na pangako niya, kasama mo ako hanggang sa dulo ng panahon. Kaya nga, sana sa bawat dambana, sa bawat simbahan, nagpapadagpo ang pangako ng Diyos na lagi niyang tinutupad at ang ating pananalig, pagpapakumbaba at pag-asa. Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Paghingi ng tawad, pagsisisi, pagbabalik loob, pagbabagong buhay. Kapag ganito daw po ang nangyari sa bawat simbahan, kaya nga siguro ang simbahan natin sa Quiapo, ang daming naniniwala, nagpapatotoo, nag-uumapaw ang himala ng poong Nazareno. Dahil dito sa simbahan na ito at maging sa lahat ng simbahan, nagtatagpo ang awa at pag-ibig ng Diyos at ang pagtitiwala, pagpapakumbaba at pag-asa ng tao. Nawa, sa bawat pagpunta natin sa simbahan, ito ang magpanagpo upang tunay na mangyari ang pagpapagaling, pagpapala at himala ni Jesus Nazareno.